Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po ay magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Mga kapatid, gusto mo bang maging artista? O ikaw ba ay matagal ng artista? Nung mga panahon po na wala pa ang mga roles ng mga babae sa teatro o sa pag-aartista, o sa mga panahon na wala pa yung mga advanced na make-up o yung mga ginagawa sa mukha para magamit sa pag-aarte. Ang mga actors noon, ang mga artista noon, ay naglalagay ng maskara upang sa ganon, sa pamamagitan ng maskara, may po-portray, mailalabas nila yung ibang personalidad, ibang karakter na hindi sila. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, muling criticize ni Jesus ang mga Pariseyo sa kanilang pagbabalat kayo na inihilan tulad ng ating Panginoong Hesukristo ang kanilang pagpapanggap, ang kanilang pagbabalat kayo sa isang lebadura. At dito po ipinapakita ni Jesus sa mga susunod na katagan ng Ebanghelyo na walang sikretong hindi nailalantad. Kaya po kahit anong klaseng pagbabalat kayo ang gagawin natin, kapag hindi totoo, aalingasaw, lalabas at lalabas ang katotohanan. Nakakalungkot lamang mga kapatid na sa buhay natin na ang pinakamasakit ay yung lukuhin natin ang ating sarili para lamang tayo ay maging significant, just to receive praises, claps, and adulation from other people. We try to put on other masks to ourselves. Kaya po nakakalungkot na totoo yung pwedeng makatanggap tayo ng maraming likes, mapusuhan tayo, mapalakpakan tayo, purihin tayo, nang dahil sa ipinapakita nating hindi tayo. Pero ito yung pinakamasakit na trahedya sa isang tao, na sa labas pinapalakpakan, tila masaya, pero ito pala yung pinakamalungkot sapagkat hindi yung nalokon mo ang ibang tao, pero isa itong pagloloko sa ating mismong sarili. Kung saan pinapalakpakan, hinahangaan yung hindi totoo sa atin. Kaya nais ng Diyos na tayong lahat ay magpakatotoo, na ilabas natin yung totoo sa atin, na huwag tayong mag-run after sa palakpak, sa papuri, sa adulation ng ibang tao, kundi sa paghangan ng Diyos sa atin sapagkat tayo ay naging totoo at nagpapakatotoo at ipinapahayag lang natin kung ano ang totoo. Sabi sa huling linya ng Ebanghelyo natin ngayon, "Do not be afraid. Are you less worthy in the eyes of God than many sparrows?" Kung yung mga ibon nga, God is involved in their details, paano pa kaya tayong mga anak ng Diyos? Pinapakita sa atin ng Diyos, even these birds are significant to the Lord. How much more we, the people of God, are more significant to the eyes of God. Kaya hindi natin kailangan magbalat kayo. Hindi natin kailangan magpanggap sa harap ng Diyos. Sapagkat nananatili ang katotohanan, tayo ay significant, mahalaga sa Diyos.
At dahil mahalaga tayo, mahal tayo at aalagaan tayo ng Diyos. Sana ito yung ating panghawakan. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.